So, hindi po ibig sabihin na tanggal ka na sa trabaho kapag sinabihan kang awol. No. Nakakumit ka lang ng violation pero dapat bigyan ka ng proseso ng inyong kumpanya or disciplinary proceeding ang tawag. Okay? Ang isa pang just cause for termination ay fraud or willful breach of trust. Okay? Merong panluloko or panlilinlang. So, ang mga requisites para maging valid ground for termination ng empleyado ay dapat mayroong act, omission, or concealment. Dahil dito sa act, omission, or concealment na to, nasira yung trust and confidence na ibinigay sa empleyado. Dapat ito ay ginawa sa employer or sa representative ni employer at ang act, omission, or concealment ay may kinalaman sa trabaho ni employee. Example po ng fraud or willful breach of trust base sa mga kasong nadesisyonan na ng Korte Suprema. Halimbawa, yung head supervisor mo nag-initiate o namuno ng boycott sa inyong kumpanya. O kaya naman, pala absent ang isang managerial employee. So, isa pang halimbawa kapag hindi na ipaliwanag ng cashier yung shortage ng company funds o yung pondo. Isa pang example ay yung attempt na i-cover up yung nakawan na nagaganap sa company collection. Stealing company property is another example ng fraud or willful breach of trust. O yung paggamit ng fake request slip para maka-withdraw ng company materials, isa na namang example ng fraud or willful breach of trust. And para sa mga instances na nabanggit na yon, pwede nang i-terminate ng employer ang kanyang empleyado validly